Hunyo, taong 2022. Umaga sa isang dump site ng Calaca, Batangas. Tulad ng nakasanayan, nagsisimula nang dumating ang mga dump truck na naglalaman ng basura mula sa iba't ibang bayan at lungsod. Sa bawat pagbagsak ng mga truck, agad na kumikilos ang mga mangangalakal. May mga nakasuot ng lumang guwantes, may hawak na kawit o sako, at mabilis na naghahalungkat sa mga bagong tambak na basura. Isa sa kanila, si Dr. Ador Ramos, 46 years old. Payat ang katawan, may bahagyang pilay sa paglalakad, ngunit sanay na sanay sa trabaho sa dump site. Halos araw-araw ay naroon siya, naghahanap ng plastic, bote at metal na maaari niyang ibenta sa junk shop. Biyudo na si Ador. Ilang taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa isang malubhang karamdaman. Mula noon, siya na lamang ang nag-aalaga sa kanilang nag-iisang anak na si Angelica, na kasalukuyan ay 12 taong gulang. Para kay Ador, bawat kilo ng plastic o bakal na kanyang napupulot ay mahalaga. Iyon ang pambili nila ng pagkain at pambayad sa mga pangangailangan sa paaralan ng kanyang anak. Habang naghahalungkat siya ng isang sako ng basura na bagong bagsak mula sa truck, may napansin siyang itim na bag na nakabaon sa gitna ng mga plastik at karton. Inangat niya ito at inilabas sa tambak. Sa unay inakala niyang may lamang damit o kung anong gamit lamang. Ngunit nang maramdaman niyang mabigat ito ay nagduda siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng bag. Sa loob ay may isang bungkos na nakabalot na makapal na plastik. Nang alisin niya ang balot, tumambad sa kanya ang makapal na bungkos ng mga perang papel. Mga tigli 500 at tigi 1,000 piso. Napahinto si Ador at napatingin muli sa laman ng bag. Hindi niya agad maiproseso ang kanyang nakita na unang beses lamang nangyari sa kanya. Nang mailabas niya ang lahat na plastik, tinatayang aabot sa 300,000 piso ang laman nito. Hindi niya napansin na may ilan sa kanyang mga kasamahang mga ngalakal ang nakakita sa kanyang pagkakapulot ng bag. Nagtinginan lamang ang mga ito. Sa dump site, may isang hindi nakasulat na patakaran na sinusunod ng karamihan. Pulot mo, sayo. Ibig sabihin, kung ano man ang mapulot ng isang mangangalakal sa tambak ng basura, iyon ay ang tinuturing na kanyang pag-aari. Kaya kahit nakita ng ilan ang pagkakapulot ni Ador sa bag na puno ng pera, wala sa kanila ang nagtangkang agawin ito. Ngunit sa gitna ng amoy ng nabubulok na basura at usok ng dump site, may isang pares ng mata ang matamang nakatingin kay Ador. Bago pa man mangyari ang pagkakapulot ng bag na puno ng pera sa dump site, matagal nang kilala sa lugar si Ador Ramos bilang isa sa mga pinakamasipag na mangangalakal. Hindi siya ipinanganak na basurero. Noong mas bata pa siya, nagtatrabaho si Ador bilang construction helper sa iba't ibang proyekto sa Batangas. Sanay siya sa mabibigat na trabaho, pagbubuhat ng semento at pagtulong sa mga karpintero sa mga itinatayong bahay at gusali. Ngunit nagbago ang lahat nang magkaroon siya ng polio sa isang binti. Dahil sa sakit na yon, bahagya siyang napilayan at nahirapan ng magtrabaho sa construction. Unti-unting nawala ang mga oportunidad para sa kanya. Sa parehong panahon, dumating pa ang isa pang dagok sa kanyang buhay noong 2016. Pumanaw ang kanyang asawa dahil sa acute pneumonia matapos ang ilang linggong pagkakasakit. Naiwan kay Ador ang kanilang nag-iisang anak na si Angelica. Mula noon siya na lamang ang tumayong ama at ina ng bata. Upang mabuhay, nagsimula siyang mamulot ng mga recyclable materials sa dump site. Sa bawat araw, umaasa siyang makakakolekta siya ng sapat na plastic, bote o bakal na maibibenta sa junk shop. Karaniwan, umaabot lamang sa 100 hanggang 200 piso ang kinikita niya sa maghapon na paghahalungkat ng basura. Sa kabila ng hirap, may isang pangarap si Ador na gusto niyang maipagtapos ng pag-aaral si Angelica.
Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang buhay na araw-araw ay nakatayo sa gitna ng bundok ng basura upang mabuhay. Kaya nang makita niya ang bag na puno ng pera, hindi niya maiwasang mag-isip na maaaring yun na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Maaaring makapagpundar ng maliit na hanap buhay at higit sa lahat, masisiguro ang pag-aaral ng kanyang anak. Gayunpaman, alam niyang may mga nakakita sa kanya habang binubuksan ng bag. 3 ang kanyang mga nakasamang mga ngalakal nang lumapit matapos ang pangyayari. Sa halip na agawin ng pera, kinausap lamang siya ng mga ito. Bilang pakikisama, nagpa siya si Ador na bigyan sila ng tig 500,000 piso mula sa perang napulot. Tinanggap yon ng dalawa sa kanila ng walang reklamo. Para sa kanila, sapat na yon bilang tulong. Ngunit may isa sa kanilang kasamahan na hindi nasiyahan. Si Remark Toledo. Para sa lalaking yon, hindi patas na si Ador lamang ang may hawak ng malaking halaga. Ayon sa kanya, dapat ay hatiin ang pera sa lahat ng mga ngalakal sa dam site ng umagang yon. Hindi pumayag si Ador. Para sa kanya, malinaw ang panuntunan sa dam site. Kung ano ang mapulot ng mga ngalakal, iyon ay kanyang pag-aari. Sa sandaling yon, tahimik lamang na umalis ang lalaking hindi nasiyahan sa sagot ni Ador. Sa dam site, bagamat may panuntunang pulot mo sa'yo, hindi lahat ay handang tanggapin yon kapag pera na ang pinag-uusapan. Gayunpaman, alam ng lalaki na hindi niya maaaring agawin ang pera. Kilala si Ador sa lugar bilang taong tahimik, ngunit iginagalang ng ibang mga ngalakal. Kung susubukan niyang kunin ang pera, malaki ang posibilidad na kumampi ang iba kay Ador. Dahil dito nag-isip siya ng ibang paraan. Isang araw, matapos ang insidente sa dump site, nagtungo ang lalaki sa barangay hall upang magsumbong. Sinabi niya sa mga opisyal ng barangay na may isang mga ngalakal na nakapulot ng malaking halaga ng pera at umano'y itinatago ito sa kanyang bahay. Hindi nagtagal, umabot ang balitang yon sa isang kagawad ng barangay. Si Alex Dumalandan, 48 years old. Kilala sa lugar ang kagawad na ito na may reputasyon ng pagiging swapang lalo na sa pera at mga benepisyo na natatanggap sa barangay. Para sa kanya, ang balita tungkol sa napulot na 300,000 ay hindi simpleng ulat lamang. Isa itong pagkakataon. Kung mapupunta sa kanyang kamay ang pera, maaari niya itong makuha sa paraang tila legal sa paningin ng iba. Sa kanyang isipan, may madaling paraan upang gawin yon. Ang kailangan lamang ay puntahan si Ador at sabihing may batas na kailangang sundin, na ang perang napulot ay dapat ibalik sa may-ari at kung hindi ito ibibigay, maaari siyang makasuhan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng bumuo ng plano ang kagawad. Isasama niya ang 2 barangay tanod upang magmukhang opisyal ang pagpunta nila sa bahay ni Ador. Para sa kanya, magiging madali lamang ang lahat. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Ador na ang perang napulot niya sa bundok ng basura ay unti-unti nang nagiging sanhi ng isang bagong problema. At dumating na nga ang problemang yon. Isang hapon, habang nagpapahinga sa loob ng bahay, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Ador, tumambad sa kanya si Kagawad Alex kasama ang 2 pang barangay tanod. Agad na ipinakilala ng kagawad ang kanyang sarili at sinabi na may natanggap silang ulat tungkol sa pera na napulot sa dump site. Ayon sa kanya, may posibilidad umano na ang pera ay pag-aari ng isang tao mula sa kanilang lugar at dapat itong isuko sa barangay upang maimbestigahan. Ipinaliwanag ni Ador na wala namang lumalapit o nag-angkin ng pera. Dagdag pa niya, sa dump site ay may hindi nakasulat na patakaran. Kung ano ang mapulot ng isang mga ngalakal ay kanyang pag-aari na. Ngunit hindi yun tinanggap ng kagawad. Sa halip, sinabi nito na maaaring makasuhan si Ador kung hindi niya ibibigay ang pera. Ipinahiwatig niyang maaaring mapunta pa sa mas malaking problema ang basurero kung ipipilit niyang itago ang napulot. Tumanggi si Ador. Para sa kanya, yun lamang ang pagkakataong dumating sa kanyang buhay upang makaahon sa kahirapan.
Sa gitna ng kanilang pag-uusap lalo pang uminit ang sitwasyon. Pinilit ng kagawad at ng dalawang tanod na kunin ang bag na naglalaman ng pera. Sinubukan ni Ador na pigilan ang mga ito habang hawak ang bag na naglalaman ng halos 285,000. Nauwi sa pisikal na komprontasyon ang nangyari. Sa gitna ng kaguluhan na agaw ng kagawad ang bag mula sa kamay ni Ador. Napatumba sa sahig ang basurero matapos itulak ng isa sa mga tanod. Sa sulok ng bahay, nakatayo si Angelica habang umiiyak at nanginginig sa takot habang nasaksihan ang pangyayari. Ilang sandali lamang ang lumipas, mabilis na umalis ang kagawad at ang dalawang tanod dala ang bag ng pera. Naiwan si Ador na puro galos at walang magawa habang pilit siyang tinutulungan ng kanyang anak na makatayo. Sa loob ng ilang minuto, naglaho ang perang pinangarap niyang makakapagbabago sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng sakit at takot, unti-unting nabuo sa isip ni Ador ang isang desisyon. Kahit may takot at pag-aalinlangan, nagpa siya si Ador na magtungo sa presinto ng pulisya. Nagtungo siya sa himpilan ng pulis kasama ang kanyang anak upang magreklamo laban sa kagawad at sa dalawang tanod. Sa simula, tila walang gustong makinig sa kanya. Tahimik lang ang ilang pulis habang pinakikinggan ang kanyang kwento. May isa pa ngang nagbiro na baka mas mabuting kalimutan na lamang niya ang pera dahil mahirap patunayan ang kanyang sinasabi. Kalaunan ay nalaman ni Ador ang dahilan. Kamag-anak pala ng kagawad ang isa sa mga pulis sa presinto. Dahil dito, tila walang may gustong makialam sa reklamo ng isang basurero laban sa isang opisyal ng barangay. Ngunit sa loob ng presinto may isang pulis na naawa sa kalagayan ni Ador. Tahimik niyang kinausap ang basurero at tinulungan itong maitala ang pangyayari sa police blotter. Sa tulong ng pulis na yon, nagsimula ang opisyal na investigasyon. Nilang araw ang lumipas, nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Kagawad Alex upang tanungin ito tungkol sa reklamo. Agad nitong itinanggi ang lahat ng paratang. Ayon sa kanya, wala siyang kinalaman sa sinasabing pagkuha ng pera at gawa-gawa lamang umano ang kwento ni Ador. Ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon, unti-unting lumabas ang katotohanan. Isa sa dalawang barangay tanod na kasama ng kagawad noong araw na yon ang nagsimulang makaramdam ng konsensya. Hindi niya nakayanan ang bigat ng nangyari. Kalaunan nagbigay siya ng pahayag sa pulisya kung paano nila pinuntahan ang bahay ni Ador at kung paano inagaw ng kagawad ang bag ng pera. Bukod dito, may ilang kapitbahay ni Ador ang nagbigay rin ng testimonya na nakita nilang dumating ang kagawad at ang mga tanod sa bahay ng basurero noong araw ng insidente. Sa mga pahayag na yon, nagsimulang mabuo ang ebidensya laban sa kagawad. Ilang araw matapos ang testimonya ng tanod, nagsagawa ng paghahalughog ang mga pulis sa bahay ng kagawad sa Calaca. Sa loob ng bahay, natagpuan ang isang malaking bahagi ng perang inulat na nakuha mula kay Ador. Sa kabuuan nito, 250,000 ang nabawi ng mga otoridad. Hindi na kumpleto ang halaga dahil ayon sa investigasyon, may bahagi na ng pera ang nagamit o naipamigay ng kagawad matapos itong makuha mula kay Ador. Ang perang nabawi ay pansamantalang inilagay sa kustudiya ng pulisya habang hinihintay kung may lalabas na tunay na may-ari na mag-aangkin dito. Ilang linggo ang lumipas, nagsagawa ng anunsyo ang mga otoridad upang malaman kung may taong nawalan ng ganoong halaga. Ngunit walang nagpakilalang may-ari ng pera. Dahil dito, sinunod ng mga otoridad ang legal na proseso kung saan ang perang napulot at walang nagmamayari ay maaaring ibalik sa taong nakakita nito. Sa huli, ibinalik kay Ador ang kabuuan ng na-retrieved na pera. Sa harap ng mga pulis, maigpit niyang hinawakan ang bag na minsang naagaw sa kanya. Para kay Ador, hindi lamang pera ang kanyang nabawi. Ito ay hustisya. Nagpasalamat siya sa mga pulis na tumulong sa kanya at nangakong gagamitin niya ang pera sa maayos na paraan. Plano niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang anak na si Angelica at magtayo ng maliit na tindahan upang hindi na niya kailangan bumalik araw-araw sa dam site. Samantala,
Sinampahan ng kaso ang kagawad at ang dalawang barangay tanod dahil sa pananakit at pagkuha at pagtago ng perang hindi kanila. Gayon din ng VAWC dahil sa takot na naidulot sa anak ni Ador. Gayunpaman, kalaunan ay pinili ni Ador na makipag-areglo matapos makiusap ang kagawad at bayaran ng mga ito ang danyos mula sa kanyang idinulot sa magama. Kapalit ng kasunduan, umatras si Ador sa reklamo laban sa kanila. Sa kabila nito, na-relieve sa pwesto ang kagawad at ang dalawang tanod dahil sa insidenteng naganap. Hindi na sila muling nakapagsilbi sa lokal na pamahalaan at naging kahiyan sa lugar ang pagkagahaman ng mga ito sa salapi. Para kay Ador at sa kanyang anak, unti-unting naging mas mahinahon ang kanilang buhay. Ang perang napulot mula sa bundok ng basura ay inilaan ni Ador sa negosyo na hindi naglaon ay kanyang napalago. Si Angelica ay nagpatuloy sa pag-aaral at nagsikap upang makapagtapos ng kolehiyo. Ang kaso ay nagtapos ngunit ito ay nagsilbing isang malinaw na paalala. Hindi dahilan ang kahirapan o pagiging mahina upang manlamang ng kapwa. Mas mainam na mabuhay ng patas at hindi nanlalamang. Hindi man tayo pare-pareho ng estado o katayuan. Tayo ay pare-pareho lamang na lumalaban kung kaya't dapat ay respetuhin natin ang isa sa kanila kahit pa ang mga taong nababuhay sa pagpulot ng basura. Naway may napulot kayong aral sa kaso natin mga kakosa. Maraming salamat po sa pakikinig. Please like and share the video at huwag na rin kalimutan mag-subscribe.